Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Isang magandang araw ng linggo sa lahat ng nakikinig. March 10 na po ngayon. Kayo po ay nakikinig sa unang programa ng DWLV BBS FM 91.9 Biyaya sa Pagkaaga. Ako po si Pastor John, kasama ko si Sister Beth. Good morning. Good morning po sa lahat ng listener ngayong umagang ito. Magayon na umaga at pinagpalang umaga sa bawat isa. Okay, so let's start with prayer. Let's pray po. Dakilang Diyos, Ikaw po ay aming pinasasalamatan sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong kalakasan na ipinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa umagang ito, hinihingi po namin ang inyong gabay sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita. Ikaw nawa po ang siyang manguna at ikaw ang maluwalhati, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Thank you, Sir Beth. And babasahin ko yung text na meron tayo ngayong umagang ito. Ang sabi niya rito sa John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Actually, kung pagpalain tayo ng Panginoon, no, sa pagbasa ng kanyang salita. Pero magandang tignan yung simula verse 1 actually hanggang verse 19. Okay? Pero sa maikling panahon ay tignan natin ano yung mga binanggit na pwede nating maisabuhay, mga prinsipyo na pwede nating mai-apply, no, sa ating buhay. So, ngayong umagang ito, ang topic natin, Sir Beth, ay the Good Shepherd. Jesus is our shepherd. Ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon, no, dito sa kanyang sa ating binasa? Actually, tatlong bagay lang, no, yung pwede nating makita ngayong umagang ito. Pero ano ba ang sheep? Tayo kasi pa ay mga sheep na binabanggit, no, sa salita ng Panginoon. Ang sabi niya rito sa verse 1, very truly I tell you, anyone who does not enter the sheepfold by the gate but climbs by another way is a thief and a bandit. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. So the gatekeeper opens the gate for him, and the sheep hear his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. So kung merong shepherd, merong sheep. And yun nga yung sabi ng salita ng Panginoon, kilala ng sheep yung shepherd. So at yun ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. Actually, 7 yung binanggit na palagi niyang sinasabi, I am. And kung titignan natin yung maraming I ams na binanggit ng Panginoon, I am the bread, I am the door, I am the resurrection and the life, at marami pang iba. At dito nga tayo sa I am the good shepherd. So yung mga Israelita, of course, sa ngayon bibihira yung mababanggit mo na shepherd. Pero ito ay napaka-importante sa bansang Israel.
na kaya binabanggit yung sheep and shepherd. So we are the sheep as the people of God, no? Shepherd, of course, sa panahon natin ngayon, binabanggit is yung leadership, yung kung paano sa mamuno, no, yung sa good shepherd, whether it be spiritual or political, no. Good shepherd, mas maganda yung hindi lang siya basta shepherd, but ang binanggit ng Panginoon dito is a good shepherd. Sabi niya, I am the good shepherd. So yung tatlong bagay na binanggit ko sa inyo kaninang umaga or kanina bago mag simula, unang-unang nakita ko rito, Sister Beth, ay yung declaration. Nung sinabi niyang I am, declaration of His deity. Yung sinabi na niya na siya ay Diyos, no? And makikita natin sa maraming talata sa Biblia, lalo na sa Old Testament, yung I am that I am, yung ating Diyos. So is declaring na siya mismo ay Diyos nung binanggit niya ito. Nung even sa 7 I ams, no, ng mga different occasions sa salita ng Panginoon. So dinideclare niya nung sinabi niya ito na siya ay Diyos, yung kanyang divine identity, yung purpose, bakit siya pumunta dito sa lupa. So gusto mo bang dagdagan yung I am na binanggit ko dito sa ating pinag-aaralan, Sister Beth, na siya ay Diyos? Sa kanina nga sa nabanggit mo, na siya ay, sabi mo nga, siya ay ang Diyos natin, di ba? Wala nang ibang Diyos ang ang magli-lead pa sa kanyang sheep sa tamang daan. Diba? Ay hindi ko lubos maisip na ang isang Diyos ay ipapahamak niya ang kanyang sheep. Diba? So, unlike other gods, diba, sa ibang katuruan nga, ang tinuturo nila is meron akong naririnig na may ibang daan tungo sa Panginoon, may ibang paraan paano ka maliligtas. Pero sa salita ng Panginoon, sa Bible itself, it tells us that there is our only way to God is through our Lord Jesus Christ, right? Okay. So ibig sabihin na hindi ipapahamak ng isang Diyos ang kanyang sheep, dahil we are all special sa mata ng Panginoon. So yun. So I think He is indeed God, kasi ayaw niya tayong mapapahamak. And He wanted us to have a relationship sa kanyang sa Diyos Ama. Okay. So, yun nga yung binanggit dun sa Exodus 3:14, no? Sabi ng salita ng Panginoon, God said to Moses, I am who I am. And He said further, thus you shall say to the Israelites, I am has sent me to you. So, eto yung reference, no, yung nire-refer ng Panginoong Jesus. Yung word na I dito ay gamitin natin yung term na emphatic. Talagang binibigyan niya ng diin. I Emphasis. and no other. No? And it's a wonderful truth na nagpapakita din na ito ay mensahe ng about salvation, na ang Panginoong Hesukristo lamang ang tanging makapagliligtas sa atin. So tama yun na ayaw ng Diyos na mapunta
sa impyerno yung kanyang mga sheep. And then tayo yun, binibigyan niya tayo ng pagkakataon para makilala siya. So He came down from heaven to rescue yung sinful men like you and me. So Yes. no one else, wala nang ibang makakapag-deliver sa atin kundi yung Panginoong Hesukristo. So dito sa time na to na dineclare niya na siya ay Diyos, no, yung ating Panginoong Hesukristo, declaring His divine identity. So yung deity niya bilang Diyos. Pangalawa, nakita ko dito ay yung declaration of His being the Good Shepherd, no? Napakasimple lang naman yung text na sa verse 11, no? Yung sabi niya, I am the good shepherd. Diba? The good shepherd. So, hindi lang niya dineclare nung binanggit niya na I am, na siya ay Diyos, but He was also declaring His being as a good shepherd. Hindi lang siya basta shepherd, but ginamit pa yung word na good, which is noble, wholesome, beautiful, no? From the original word na kalos. So it means good, no? Sa original language. So I am the good shepherd. So actually pang-apat ito sa kanyang 7 I am declaration ng ating Panginoong Hesukristo when we read through the book of the Gospels. So opposite ito sa wicked, mean, foul, unlovely, no? Ito yung nagsasabi na nagpapakita na siya ay inwardly, yung kanyang character ay attractive as well as yung kanyang outward appearance, no, ng ating Panginoon. So yung innate goodness ng Panginoon as the good shepherd, no? So saan ka pa, no? Of course yung merong tinatawag na makakabigay tayo ng confidence and trust sa isang shepherd na he considered himself good, at yan ang ating Panginoong Hesukristo. So we can trust Him, no? Sa lahat ng mga sitwasyon na meron tayo. So loving, caring, no, Savior of the world na meron tayo, at yan ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya safe yung mga sheep kung ang shepherd ay good, no? Hindi niya i-allow na masaktan, na mahulog, no? Nandiyan siya para gabayan. He will lay down His life for His sheep. Yeah, that's the third. Yan yung pinaka last na punto natin. Pero dito na yung Panginoon, siya yung nagpapakita na binanggit niya. Kung titignan nga natin, parang Sacrificial. ang hirap naman na sabihin na, uy, mabait ako, di ba? Parang hindi mo sasabihin yun normally, pero ipinapakita mo sa character. Pero yung ating Panginoong Hesukristo dito sa ating binasa ay He Himself declared na siya ay good. I am the good shepherd. So anong maidadagdag mo pa dyan, Ate Beth, before we go to the last, sa pinakahuling puntos na pag-aaralan natin? As a good shepherd din, kasi 'di ba, why Jesus called the good shepherd is because as a shepherd, the shepherd of his sheep who he gives us spiritual feeding and Through His word. healing through His words, and healing and mercy, 'di ba? Kung hindi siya good shepherd, katulad nga ng nabanggit ko kanina, he will just let us die
from our sinful ways. Oy, kung maligaw man tayo, pababayaan lang niya tayo, parang ganun. But Yeah. as a good shepherd, hindi niya inaalaw na mangyari yun eh. May mga naliligaw, but he tries to parang ibalik yung naliligaw To na restore, oo, probably. to restore. Balik sa kanyang fold yung mga naliligaw. Yes, Kahit yung- isa nga lang yun. Di ba? Oo. 'Di ba yung story ng if you have 100 sheep ba yun? Naligaw yung isa. Naligaw yung isa, he will find And that lost one. the lost sheep. Mhm. And mas maligaya pa nga daw yung shepherd pag nahanap niya yung naligaw na isa at naibalik niya. So, yun. So, as a good shepherd, he will not allow na mawala or Mapariwara. Yeah. yung kanyang sheep. Tayo yun, ano? Yes, So, of course. dito rin, no, yung pinapakita niya na parang hinihiwalay niya yung kanyang pagiging shepherd sa isang ordinary shepherd nung panahon na yon. And Mhm. even sa panahon natin ngayon, kung may mga shepherd pa, no, yung character niya is lovely, ibang level, no, yung ang ating Panginoong Hesukristo, dahil siya ay sinless, wala siyang kasalanan, walang blemish or flaw, no, he is good, and this really parang inihiwalay nga, dinidistinguish niya yung kanyang sarili sa ibang mga shepherd na binabanggit sa salita ng Panginoon. So, alam natin ngayon sa panahon natin ngayon, maraming mga false prophet. Yes. Diba? Maraming mga bulaan na mga Propeta. propeta o iba't ibang manloloko, no, dito sa mundong ito, and sometimes ginagamit yung salita ng Panginoon. But ang Panginoong Hesukristo, He is a genuine shepherd, a good one, trustworthy, and perfect. So, kaya nga ngayong umagang ito, kung hindi mo pa naibibigay ang tiwala na yan sa Panginoong Hesukristo, ibigay mo na sa Kanya. He can take away your sins and secure a place in heaven. Diba? Hindi ba magandang shepherd ang meron tayo? Mhm. So, hindi siya yung bayaran na shepherd. Kasi yung mga bayaran na Maganda yung- shepherd, Maganda yung motives niya. iniiwan. Kung mayroong problema ang sheep, kung isang hired shepherd, yung nagtatrabaho lang para magbantay, iiwanan niya yung mga sheep. Pero yung Panginoong Hesukristo, meron siyang care and concern sa bawat isa sa atin. So, He is certainly a good shepherd. At yung pangatlo nga dito, kung makikita ninyo dito sa kanyang binanggit, hindi lang niya dineclare na siya ay Diyos, His deity, yung identity niya as divine. Hindi lang niya dineclare yung kanyang pagiging mabuti, as being good shepherd, but He declared even His ultimate sacrifice. No? Sabi niya rito, the good shepherd lays down his life for the sheep. No? So, ibig sabihin, kahit na ikamatay ng shepherd na ito, mailigtas lang ang mga tupa, no, gagawin niya yun. At ginawa nga ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil hindi naman siya ang may sala, pero ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kabayaran ng kasalanan natin na kanyang mga nilalang, no, as sheep ng ating Panginoon. So, wala tayong magagawa kung sa ating sariling, just like sheep, no, parang tayo ay kuminsan tuliro, napupunta sa mga maling lugar at desisyon na ginagawa sa buhay natin. Nandiyan siya para bigyan tayo ng proteksyon, gabay at patnubay. So, binibigyan tayo ng encouragement ng ating Panginoong Hesukristo, protection, salvation, dahil alam natin na yung Panginoon na yan is a good shepherd na willing to give His life for us. So, ano yung response natin sa ating Panginoong Hesukristo? Bilang sheep, bilang siya as good shepherd, of course, we need to submit.
Yes. yung ating buhay na ito, yung iisang buhay na ito sa Kanya. Hindi natin kayang mamuhay sa sarili nating diskarte. Yes. Though mayroon tayong diskarte, pero we cannot survive kung wala yung Panginoong Hesukristo. And much more kung magdidepende lang tayo sa ating sarili para sa ating kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang makapagliligtas lamang sa atin ay ang Panginoong Hesukristo. So, ginawa na niya yun sa krus. He laid His life for us, for you. No? So, ang gagawin lang natin is you recognize, kilalanin mo siya bilang isang Diyos. No? Siya ay hindi lang tao, ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. When He declared that, no, sa I am, at sinasabi niya rin doon na siya ay good shepherd. So, hindi ka niya pababayaan. So, ang pangalawa, hindi lang natin siya kikilalanin bilang Diyos, but magsisi tayo sa ating mga kasalanan. We need to admit na tayo ay makasalanan and then ask for forgiveness. Repent of our sins. Hindi naman tayo perpekto, no? Kailangan nating lumapit sa Panginoong Hesukristo. Tayo ay makasalanan. Sabi nga, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. No, siya lang. At yung pangatlo ay manampalataya sa Kanya by faith, no, sa ating Panginoong Hesukristo. And I'm sure when the time comes na tayo ay kunin ng Panginoon, we will be with the Lord forever and ever. Sabi nga, believe it or not. Ate Beth, meron kang gustong sabihin? Wala naman Before we sigurong close. mawawala kung maniniwala tayo sa pangako ng ating Panginoon. And sabi nga, He came for us to have life, 'di ba? Hindi naman siya pumunta dito para lang magpa-easy-easy or i-declare niya lang yung sarili niya as God, but He came humbly for us to be saved, for us to have eternal life. So, yun yung pangako ng ating Panginoon na lagi kong pinanghahawakan. Marami na akong naririnig na wala namang mawawala, 'di ba? Kung maniniwala ka. Wala namang mawawala kung tatanggapin mo yung gift of salvation na ipinagkakaloob ng Panginoon. Indeed, wala talaga. Magkakaroon ka pa ng eternal life with the Lord. Sabi nga niya, yung lagi mong sinasabi na yung sa thief on the cross, imagine wala naman siyang requirement dun sa thief kung hindi nakita lang niya yung faith ng thief sa kanya, and yung promise ng Panginoon na ano yung sabi ng Panginoon sa kanya, you will be with me in paradise. So, Okay. yun ang lagi ko pong pinanghahawakan. So, salamat, Sister Beth. Ito ang, of course, yung pinaka-punto ng ating araw-araw na pagbabahagi na salita ng Panginoon dito sa biyaya sa pag-aaga. Ang kaligtasan ng bawat isa. It's not about religion, but it's about our relationship with the Lord Jesus Christ. Sa langit po, walang relihiyon, walang kanya-kanyang relihiyon, no? Dito lang po yan sa lupa. So, ang Panginoong Hesukristo, ang tanging daan, wala na pong iba. Okay? So, as sabi nga, helpless sheep, yung good shepherd na meron tayo, ay nandiyan dyan, nag-aantay lang. He will give us salvation through Christ. Yung protection niya, yung care, at napaka-simple ng kanyang instruction. Turn from our sins, mag-repent tayo. We need to recognize that Jesus is God at ibigay ang full trust and faith sa Kanya, no, dun sa ginawa niya dun sa krus sa Kalbaryo. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. So,
Yun lang, no? Ngayong umagang ito, Jesus Christ is our good shepherd, and He declared that He will be ultimately, sacrifice Himself. And He did. No? He died on the cross. And this March, we will celebrate yung kamatayan ng Panginoong Hesukristo. And remembering, di ba? Celebrate kasi hindi siya nanatiling patay until now, no? Siya ay buhay, no? Isang beses lang siyang namatay. Hindi siya mamamatay ngayong March 25, siya ay nanatiling buhay, ang ating Panginoong Hesukristo. And He will come again. Babalik siya. Yun ang ating inaantay, ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. So, salamat po sa lahat ng nakinig ngayong umagang ito sa biyaya sa pagkaaga. At of course, ang susunod na programa ay it's about music, no? Si Brother Oka ngayong umagang ito. Beautiful Sunday. Okay? So, tayo manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay tunay na nagpapasalamat sa inyo sa isang kagandahan ng araw na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nakinig at makikinig pa online. And salamat, Panginoon, dahil kayo ang Good Shepherd. Dineclare po ninyo na kayo ay ang Diyos na makapagliligtas lamang sa amin. So, kayo ang Diyos na 100% God. Kayo ang Panginoon na nagkatawang tao para ibigay ang ultimate sacrifice na yan para bayaran ang aming kasalanan. At kung kami ay kilalanin namin kayo bilang Diyos at tagapagligtas, magsisi sa aming mga kasalanan, ibigay ng full trust and faith sa inyo, kami po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at mamuhay ng nakakaluwalhati, nakapagbigay ng kapurihan sa inyo. Pagpalain niyo po ang istasyon na to at lahat ng bumubuo. Salamat, Panginoon, sa aming technician ngayong araw na ito, Brother Ariel. Pagpalain niyo po, Panginoon, siya at ang buong pamilya niya. Salamat po, maluwalhati ka. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. At amen. Magandang umaga po sa bawat isa. The Lord's my shepherd, I'll not want. He makes me lie in pastures green. He leads me by the still waters. His goodness restores my soul. He guides my way in righteousness, and He anoints my head with oil, and my cup it overflows with joy. I feast on His pure delight. And though I walk the darkest The path, darkest I path, will not I fear will not the fear evil one. For you are with me, and your rod and staff are comfort I need to know. And I will trust in you alone. Yes, I will trust in you alone.
Your